Welcome sa aking YouTube channel, and for today's video, sasagot naman ako ng mga questions galing sa comment section ng aking mga previous videos. So if you want to know more, just keep on watching and don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga upcoming videos. But before that, if you want to know more about other e-wallet services, ay meron akong playlist ito sa aking YouTube channel. So ngayon guys, naisip ko na sumagot ng mga questions galing sa comment section since hindi na ako nakakapag-reply doon sa mga comment section. So sisimulan ko na ngayon. So meron dito guys, at ang tanong niya dito yung about sa Union Bank. So, ang question niya guys ay, kung nag-loan po ng July 16, then nagkalaman ng Union Bank ko, ng sahod ko ay 20, na auto-deduct na po siya, pero ang due date ko po sana ay July 30 pa. Paano po yun? Kailan po mag-reflect ang payment ko? Kabado kasi ako sa 5 sa sahod ako ulit, baka madoble po, 1 month to pay lang po ang loan ko. So, ang tinutukoy niya dito guys, kung nagkaroon siya or nag-avail siya ng quick loan kay Union Bank. Katulad sa akin before, doon sa video ko guys, kung saan ang ginagawa ko ay doon ko nilalagyan ng pambayad kay Union Bank. Ang ginagawa ko kasi, nakasave lang siya sa aking GCash or sa GSave. Then, after noon, kapag alam kong darating na yung due date ko, saka ko lang ipapasok yung pambayad ko kay Union Bank. Pero, alam ko naman lahat tayo may GCash eh. At, ganoon na lang siguro yung gawin mo para hindi siya mag-autodeduct na mag-autodeduct kasi baka nagsisystem error si Union Bank at biglang nade-deduct kahit hindi mo pa due date. Kasi usually nangyari din sa akin yan. Kung kailan, last payment ko na siya, nag-advance talaga siya kasi may laman yung Union Bank ko. At hindi ko na siya na-cash in or na-withdraw. Then, tinawag ko yun at saka email ko rin the same time. Pero yun, okay naman na siya at yun, tapos ko nabayaran yung quick loan ko. Saan po makukuha yung reference number? So, mag-email naman yun sa inyo kapag okay na yung pagka-process ng Union quick loan ninyo. Sa akin, automatic lang na-add yung quick loan ko sa Union Bank app. Pero ang problem ko is hindi nagre-reflect sa transaction yung payment ko. First payment ko pa lang naman. So, ito, matagal na tong question na to, ngayon ko lang nakita. Actually guys, dapat meron tong makikita na transaction. At mas maganda kung itatawag nyo lang dun sa hotline ng Union Bank para sigurado or through email din. So next question naman natin ay, nagka-overdue ako, last payment ko, bali may 3.8 ako balance plus daily due. So nag-deposit ako ng 4K, nag-auto-deduct naman sila ng 3.8. So fully paid na kasi nga last payment ko na yun. Pero bakit after 1.5 month may deduction na naman, di sila nag-reply sa email. Di ko alam kung bakit ang gulo-gulo nila sa auto deduction. So ayun nga, gaya na sabi ko kanina, ito yung na-experience ko kung kailan, isang buwan na lang yung babayaran ko kay quick loan. So ang ginawa ko talaga is nag-email ako, nangulit ako at tumawag ako sa hotline nila. Kasi guys, kailangan nyo mangulit. Yun na yung ano doon, importante kasi minsan sila, hindi agad sila nagko-confirm o sumasagot sa email or tawag. Next naman tayo, so nagtry ako mag-loan sa Union Bank through website, deny agad. Kasi first question nila, kung may previous credit card ako, wala naman kaya deny na agad. Tapos palaging may issue sa akin Union Bank kasi sabi ko di mag-match ng change ng PIN code. Tapos yun sa akin di naman makapag-deposit. So yun lang. Ako din naman guys, na-deny din naman ako sa quick loan. So twice ako nag-try. Then yung pangatlo, sila na yung nag-message sa akin na pwede ako maka-avail up to ano ba yung nagamit ko? Up to 25,000. So green-up ko na yun guys. So dito sa sinasabi niyang kasi wala siyang previous credit card, yun lang, yun ang mahirap doon kung wala kang previous. Pero ako naman dati wala pa akong credit card noon eh, parang iba ang ginamit ko. Yun nga yung sa ano ko, sa YouTube ko, dahil nga sumasahod ako, yung Google AdSense yung ginamit ko para ma-approve ako kay Union Bank. So next, nag-avail ako ng Union Bank quick loan, sila mismo nag-offer. So ganito yung nangyari sa akin. Sa pangatlong try, sila na yung nag-offer. Amounting to 37K. So mas malaki yung kanya saan kasi 25 lang eh. Tapos nakuha ko na October matatapos. Ask ko lang, pag natapos po ba yung 37K, tataas pa po ba yung next offer? Mga magkano kaya next offer nila pag natapos? So dito guys, hindi tayo sigurado kung ma-offeran tayo ulit. Kasi katulad sa akin, tapos ko na siya bayaran, pero wala nang dumating na offer sa akin. So tinanggal ko na siya dun sa dashboard ko yung part doon na may quick loan. Kasi nakalagay guys, di ba, may savings, credit cards, quick loan. So inalis ko na siya doon, nagsa-manage ko. Kaya, kasi tapos na wala naman ng panibagong offer. Next question ay about naman dito sa CIMB. Sana mapansin mo po itong message ko, paano makikita ang loan account reference number. So sa loan account reference number, email naman to guys sa inyo. Kung ano yung nilagay nyo na email, doon nila bibigay yun. Then, ilang months babayaran yan ate. So ito guys, pagka kumuha ka kay CIMB Revi Credit, example like sa G-Credit, kapag ginamit mo worth 2,000, within next month, dapat bayaran mo siya ng buo na 2,000. Kasi sa G-Gives, hulugan siya guys eh. Pero kay G-Credit, babayaran mo within next month. Parang credit card din siya. So same din dito kay Revi Credit.
So, dito ang tanong din ni Erwin, tanong ko lang po kapag po ba hindi nagamit yung approved amount, may babayaran pa rin o wala na po. I have 20k approved po kasi. Kapag hindi mo naman siya ginagamit, wala ka namang babayaran. Yun nga lang guys, ang ano doon, tendency nun, bababa yung limit. So, dapat kahit pa paano ginagamit mo siya, tapos babayaran mo na lang din agad. So, next, tanong ko lang, ma'am, kasali po ba yung 25,000 remaining balance mo kapag bayaran mo yung due date o yung 5,000 lang? So, dito kasi sa video ko, guys, ay meron akong credit limit na, Ferrari credit na remaining na 25. I mean, overall is 30,000. Then, nag-try ako i-convert at ipasok sa GCash ko yung 5,000. So, meron pa akong remaining na 25. So, ang tanong niya kung babayaran din ba yung 25. So, hindi. Yun kasi yung credit mo, yun yung matitirang remaining na credit mo na pwede mo magamit. So, ang babayaran mo lang is yung kinuha mo. Yun yung 5,000. Ma'am, as lang po paano magkaroon ng CIMB account, meron na po kasi akong Revi. Di ba ang una dapat magkaroon is CIMB account bago ang Revi? Dahil doon galing yung Revi credit. So, dapat mag-sign up or login or auto-connect or auto-link muna lang sa iyong GSave account sa GCash. Hello po madam, sana po mabasa, magkano po payment nyo nung nag-transfer po kayo ng 5K, magkano po balik? Nung binayaran ko yung 5K, yun lang yun. Wala naman siyang additional fees. Unless na lumagpas ka na sa due date. Kasi ako ginagawa ko, it's either advance or sa mismong due date ko siya babayaran. Ako 15K pero di ko naman magamit kasi anong item sa TikTok shop? Oh, so dito ang tanong naman niya guys, kapag mag-order tayo sa TikTok shop, gamit yung pay later. Yung TikTok pay later. So yun yung ano niya. So dito, sabi niya, hindi niya daw magamit. Kasi guys, ay merong seller doon sa TikTok shop na hindi applicable si pay later. So, pagka nasa checkout process na kayo, nakapili na kayo ng product, so lalabas yun automatic si TikTok pay later at pamimili kayo, ilang months niyo siya babayaran. So, sa akin kasi, usually, lumalabas naman si TikTok pay later unless nagamit mo lahat or sobra yung binili mong product doon sa amount na meron ka sa TikTok pay later. So, babayad pa din po ba kapag nag-pay later pagdating ng order? Kapag pinili mo yung pay later, wala ka nang babayaran. Shipping fee. Kaya pag dumating yung item sa'yo, ano na lang, deliver na lang yun, wala nang babayaran. So, COD lang naman tayo may binabayaran na shipping fee. Tatanong lang po, after po ma-approve ni TikTok ang pay later mo, pwede na po gamitin. Tsaka po, kung magkano lang po ang nagamit mo kay TikTok, yun lang din po yung babayaran. Yes, kung magkano lang yung nagamit mo kay TikTok pay later, yun lang din yung babayaran mo. Depende kung ilang buwan yung pinili mo na pagbabayad. Hi ma'am, mabilis lang po ba ma-link Gcash? Kasi sa akin po ay magbayad sa through Gcash, ano po ay problema. Yun. So, baka try mo lang i-refresh or try mo lang ulit i-link kay TikTok. Baka nagkakaroon lang ng error doon sa system nila. So, next, as lang po, kasi nakalimutan ko PIN sa pay later ko, di ako makabayad. Paano alisin nyo or palitan ng PIN sa pay later? Check mo lang doon sa settings ng TikTok shop mo, ay TikTok mo mismo. Kasi hindi ko pa naman siya na-experience. At usually, andun lang yun sa settings kung paano mapapalitan yung PIN doon sa, sa pay later. Pipindutin mo lang yung ang tawag doon, basket icon, tapos sa bandang taas, magkakahilera yung order, creator, pay later, yun. So doon mo lang siya makikita man edit yung sa PIN mo. Ma'am, as lang po, sana masagot. Naginita po kasi ako. Kapag once po ba nag-order ka gamit ang pay later, yung item po ba ng-order mo sa TikTok, pay later na ang magbabayad yan? Yes, oo. Then, after a month, meron ka ng due date doon. At kailangan mo siyang bayaran kung magkano yung lalabas na total due within that month or every month. May 3K yung credit limit, pwede siya magamit ang order. Wala nalabas sa method ng pay later. Kahit sana kung mag-order sa shop ng TikTok, bakit kaya hindi magamit? So, try mo na lang sa ibang shop. Meron yan, posibleng wala kasi kaya in-offer yan. Dahil yun yung para sa mga bumibili sa TikTok shop, yun yung pinaka-appeal nila para ma-enjoy nila yung pag-order sa TikTok shop. Tapos sabi naman ni Sian Danwa, help me please, paano po yun? First payment ko sa TikTok pay later sa Gcash is Gcash. Then, second ko is 7-Eleven. Tapos now, ko nagamit ng credit ko kasi hindi daw makita yung pay later during payment ba. Nalito na ako. Paano kaya? Wala ako nakita ng video mo sa ganong problem. TY, God bless, ano mapansin. So, ibig sabihin, yung unang payment niya is through Gcash. Then, yung second payment niya is through 7-Eleven. Tapos now, hindi nagamit yung credit ko kasi hindi daw makita yung pay later during payment. Pumasok yung payment mo from 7-Eleven, magagamit mo yung pay later. Pero kung hindi siya pumasok, bakit nga gano'n? Dapat itanong mo sa 7-Eleven kung nag-confirm yun, di ba? Kasi katulad sa Gcash, kapag hindi pumasok yung payment mo, babalik yun sa Gcash wallet mo. Ganun siya. Marirefund siya agad. Ngayon, hindi ko alam kung sa 7-Eleven ka nagbayad, ay makukuha mo ba kung sakaling hindi pumasok yung payment. So next, hello po, nag-limit boost din po ako, na-approve naman siya. Pero pag nag-scan ako ng QR code sa shop, sorry, requirement. Please try again later.
So, dito na guys sa limit boost sa Bilis. Ito yung vlog ko last time kung saan nakabila ko ng printer gamit yung offer ni Bilis. So, ang na-avail ko is worth 6,000 mahigit yun. So, yung tanong niya, hindi daw na-approve. Now, I mean, na-approve siya dun sa offer. Pero nung bibili na siya gamit yun, hindi daw na-gamit. So, pagka ganun guys, try nyo na lang siguro tawagan yung pagbibilhan nyo kung paano kasi nag-error, anong pwedeng gawin kasi naka-avail kayo sa Bilis no promo nila or yung offer nila. So, dito, ma'am, how about sa limit boost, pwede po ba yan maging cash? Sa akin guys, hindi ko alam. Pero meron ako mga nakikita ng post ng mga traders na nako-convert nila yun into cash. So, hindi ko alam talaga kung paano. Ang meron lang ako guys, yun nga yung nakaraang video ko guys, kung paano ko na-convert yung aking GGives sa cash. So, panoorin niyo yan sa aking YouTube channel guys. Convert GGives into cash 2024. So, panoorin niyo yan guys, kung paano ko nagawa yun. So, next. Kapag hindi ka na-approve, ilang months bago ka magawa ulit ng application. So, dito guys, katulad kasi sa AMD, it takes 3 months. Ewan ko sa Union Bank. Parang, hindi ako sigurado kasi nung unang try ako, tapos na-reject ako. So, hindi ko na inulit agad. Siguro after 2 months, trinay ko na-reject na naman. So, inayaan ko na. Tapos kung sila na yung nag-offer, siguro nakikita nila may transaction naman ako sa Union Bank. Dahil nga doon, pumapasok yung sahod ko sa YouTube. Kaya doon ako na-offeran. At saka guys, ginagamit din pala yung Union Bank. Ginagamit din siya ng asawa ko sa mga transaction kapag may kailangan siyang i-transfer or i-withdraw. So yun. Kaya siguro dahil doon nakita ng Union na-offer ako ng quick loan. Hello po, di po sila humingi ng payslip or proof of income. Sa lahat naman guys, kapag mag-a-avail ka ng credit card, ng mga loans, lalo na sa mga bank, talagang hinihingi nila ang payslip or proof of income. So sa akin nga guys, yun sa proof of income, yun yung Google AdSense ko dahil nga yung sahod ko sa YouTube. Kaya siguro isa sa dahilan, kaya na-approve din ako. Pero kung may trabaho kayo guys, mas maganda kung meron kayong payslip. Magkano po ba yung credit limit sa UB Credit Card Rewards Platinum? Depende to guys kung magkano ma-avail. Kasi ang pagbabasihan nila guys, yung history mo ng mga sa ibang loans or sa ibang credit cards mo. Kasi nagtatanong sila doon kung meron ka pa bang ibang credit card at saka yung sa proof of income, doon sila magbabase. Pero sa akin kasi guys, ang na-approve is 15,000 at usually, mga napanood ko sa TikTok, yun ang na-approve sa kanila, 15,000. Pero kung mas malaki yung ma-approve sa'yo, yun mas maganda, di ba? So dito may nag-comment, thank you ma'am, subscribe na po. Ask ko lang ma'am kung kasama ba yung spending, yung pag-transfer ng funds, another bank account to pay a monthly rent. Gusto ko rin sana ma-avail yung 20k na need para sa lifetime, no lifetime fee. Kaya sinasabi niya na no annual fee for life ng Union Bank Platinum Rewards Card. So dito, ang tanong niya kung kasama ba sa spending, yes. Once na kinuha mo yung nagamit mo yung laman ng credit limit mo, pasok yun guys. Pero babayaran mo yung within next month din. Kasi diba, katulad to sa explain ko, kapag example, ang kailangan kasi ma-reach natin is 20,000 para ma-avail natin yung no annual fee for life. So, kailangan magamit mo. Example nga sa akin, 15,000 yung na-avail ko, ay yung credit limit ko, I mean. Pero, paano ko magagamit or paano ko ma-avail yun, yung no annual fee kasi kailangan 20,000. So, una, gamitin mo muna yung 15K. And then, kailangan mo bayaran yan within next month para ma-reimburse, balik din sa 15. Then, ang next mo gagamitin is 5,000 na lang para ma-reach mo yung 20,000. So, ganun yun guys. So, dito sa tanong ni ma'am, pwede po yun. Hello po, yung secondary supplementary card po ba is i-request pa automatic once na meron ng virtual account, sila na po yung magsaset na i-deliver ito? Yes, kasi sa akin nagulat na lang ako, nag-appear na siya sa dashboard ko na meron na ako secondary or supplementary card at nag-message sila na i-deliver yon yung card na yon. Akala ko kasi kapag nag-avail ka nun is virtual card lang, so hindi ko na ma-expect na meron talagang physical card. So yun yung nakakatuwa kay Union Bank. Hindi po offer ni Union Bank ang no annual fee pero nakaspend ka ng 20,000, no annual fee na po ba? So dito guys, ang tanong niya doon sa annual fee ulit. Pag di po offer, kailangan kasi doon sa offer yun nga yung sa platinum card. Pero kung hindi yun yung card na ina-expect mo, yung card na gamit mo para sa no annual fee, hindi ako sure, pero mas maganda siguro kung tawag mo yun sa Union Bank kung makaka-avail ka rin nun. So dito naman, meron akong video about iPhone, nakakuha ko ng iPhone. So dito monthly niya is 2,499, ito sa 24 months, 59 plus po yung total na iPhone 13. Yes, kasi kasama nga doon yung Globe Plan within na locked in 2 years. So kaya umabot siya ng ganyan. So next, paano po yung next payments na po babayaran? GCash yun po ba? Yes, pwede ito sa GCash guys. At kung meron kayong Globe One app, pwede nyo nang i-register doon yung inyong bagong SIM. Kung kumuha din kayo ng
G plan sa Globe. So, yun, pwede nyo na i-ano doon. Para makikita nyo na kung, kasi di ba meron kada plan, meron available na data lang na pwedeng gamitin. Tapos nakalagay na doon kung only call, only text. So, katulad sa akin, ang na-avail ko is yung up to 25 GB per month. At meron dong only call, only text. So, monitor mo yun guys kung lalagpas ka na ba sa paggamit ng data. So, alam mo na hindi ka ma-overcharge kapag bayaran na ng Gio mo. So, ayun lang guys yung aking mga nasagot sa comment section. So, I hope na nakatulong itong video ko for today. And thank you so much for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you so much. Bye!